sense of justice and decency is that ni wala pang ang paglilitis, kahuhuli lamang, ni wala pang ang preliminary investigation on. Binansagan ng Chinese spy. Bakit ganon? What happened to due process? What happened to the presumption of innocence? What happened to the right to fair trial? Pinrejudice nyo na yung utak ng mga tao. Hindi espiya ng China. Yan po ang depensa ng isang Pinay sa kanyang asawang Chinese national na inaresto kamakailan. Iginiit nito na dapat nang mapalaya ang kanyang asawa. Tinawag naman na isang trial by publicity ng isang Filipino-Chinese community leader ang paghatol sa nasabing Chinese citizen. Emosyonal si Noemi Deng nang humarap sa media. Siya ang asawa ng Chinese national na si Deng Yuanqing na inaresto noong nakaraang linggo ng National Bureau of Investigation dahil umano sa pang-iispiya sa Pilipinas. Nagpasaklolo si Noemi kay Filipino-Chinese community leader Teresita Ang Si at hiniling na makuha ang hustisya para sa kanyang asawa. Hindi po spicy ching po. Matagal na po siya naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. Noong 2013, nagkakilala sina Noemi na tubong Zamboanga at Yuanqing sa pamamagitan ng isang online messaging app at ikinasal noong 2014. Sa pagkakakilala niya sa kanyang asawa, ilan lamang ang kaibigan nito. Wala itong mga koneksyon at wala ring bisyo. Sa halip, siya isang graduate ng isang vocational technical school. Patungkol naman sa trabaho ng kanyang asawa, sinabi ni Noemi na nagsusurvey lamang ito ng kalsada para sa isang self-driving car ng isang Chinese company. Aniya, ikinagulat niya ang mga akusasyon laban dito. Dahil umano sa akusasyong ito, ipinangangamba niya ang seguridad ng kanilang anak. 2 beses lamang niyang nakausap si Yuanqing simula nang makulong ito. Sabi niya, don't worry, kasi alam kong mapapalaya ako kasi wala naman akong kasalanan. Huwag kang mag-aalala, ingatan mo yung sarili mo, yung anak natin, ingatan mo. Ayon kay Si, lumapit na ang Chinese Embassy sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice para sa isang consular visit pero ayaw umanong ipaharap sa kanila ang nasabing Chinese national. Sa isang pahayag, iginiit ng embahada na walang basehan ang espekulasyon at mga akusasyon laban sa sinasabing Chinese citizen. Hinikayat din ng Chinese Embassy ang panig ng Pilipinas na ibatay ang kanilang paghatol sa katotohanan. Huwag mag-akusa ng walang sapat na ebidensya at itigil ang pagpapalaganap ng mga walang basehang espekulasyon. Iginiit naman ni Si na ang ginawa ng otoridad laban kay Yuanqing ay isang trial by publicity. Dapat sana impartial investigation. Hindi pa nga tayo nag-umpisa, trial by publicity, nag-conclude agad kayo na espiya. Tatayong abogado ni Noemi at ng kanyang asawa, si Attorney Ferdinand Topacio. Kinestyon ni Topacio ang ilang ahensya ng gobyerno na aniya nagpalaganap ng takot o pagkamuhi sa mga Chino. Aniya, ang pagpapahiya o pagpaparusa sa mga Chino ay hindi solusyon para resolbahin ang issue ng dalawang bansa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. My sense of justice and decency is that ni wala pang ang paglilitis, kahuhuli lamang, ni wala pang ang preliminary investigation on. Binansagan ng Chinese spy. Bakit ganon? What happened to due process? What happened to the presumption of innocence? What happened to the right to fair trial? Pinrejudice nyo na yung utak ng mga tao. Sir, good morning at welcome po sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Magandang umaga, Jay, Admar. Good morning sa inyong audience. Yes, sir. At ano ho ba yung masasabi mo dito sa Chinese national na inaresto ng NBI na inaakusahang spiya ng China? Well, sa unang segundo nung nakita ko yung mga headlines dyan at yung forma ng mga opisyales na naghahayag, nagpipresenta po nitong suspect, sabi ko ito ay malaking panloloko na naman, which we should already be used to. Sanay na tayo dapat dito since February 2023 nung si Bongbong Marcos ay umakap ulit sa Amerikano at sunod-sunod na, tuloy-tuloy na yung mga anti-China propaganda at ginagamit ang anumang pagkakataon, lalo-lalo na kung may pangangailangan ng gobyerno na diversionary attention, diversionary news,
na gumawa ng mga balita na malilihis ang atensyon ng publiko sa ayaw makita ng administrasyon, ay gumagawa po sila nitong mga spy scares, spy stories, boogeyman, So, unang segundo lang, kita ko kaagad po ng gimmick ng gobyerno po ito. Unfortunately, nagpapagamit sila General Browner and so on, but hindi tayo man nagugulat po dyan dahil ang ating military ay nagpapatuta sa Estados Unidos, no? And also, in the very first minutes, nung pinakita po yung mga equipment, halata po at maraming nagte-text sa atin, nagpo-post sa Facebook, na mga ordinaryong equipment yan, SMS booster, inverter, and so on. So, halatang-halata ka agad. Siyempre, yung general public hindi po nakikita po agad-agad yan, no? But from the very first seconds and minutes, malinaw po ito isang gawa-gawa lang po ng mga otoridad para malihis sa anong issue? Sa buy scam, budget scandal ng gobyerno, kung saan nagkakabulol-bulol ang mga senador, ang mga kongresista, ang Malacanang, si Bersamin, nireject daw yung anomalya yun, but later on, naghuhugas kamay na wala silang kinalaman dyan sa kapalpakan dyan sa Kongreso. Yun ang dahilan kung bakit gumawa ng storya bigla itong NBI. And I'm sure sa utos po ng PR operators po ng administrasyon using the anti-China scare na naman. Very first hours of the so-called reports, may nakausap akong mga reporters sa print media, sabi nila hindi kami pinayagan magtanong sa suspect. So even that is already very questionable. Dahil in other criminal cases po, binubuksan yung floor para sa tanong sa suspect mula sa media. In this case, talagang hindi po pinayagan ng media na magtanong direkta doon sa mga suspect. But it's good now, it's all exposed, no? And nagulat ako, ang galing pala magtagalog ng misis ng suspect na si Deng, you know? And so I think this is just an ordinary case of a Chinese national doing his job. In this case, ayon sa mga ulat, doing road mapping para sa smart car programs and so on, no? So ordinaryong activity lang po yan, which he has been doing for many, many years as an engineer. And he is not a PLA graduate. So, napakaraming kasinungalingan na nilabas itong mga nag-expose daw nitong suspect. Pero ngayon, lumalabas po sila ang may mga kasalanan sa publiko at laban po sa freedom of information natin to get accurate information. Due process is already binasura na po nitong administrasyon na to. Nakikita natin sa Kongreso yung mga hearings, walang due process. Walang recognition of the fundamental Bill of Rights ng taong bayan. No? So this is not surprising. They will keep doing it again while this government continues to be there. Pero, Prof, yung relasyon natin bilang isang geopolitical analyst, paano ito makaka-apekto naman sa relasyon natin sa China? Well, I think China has been continuously exercising its patience. Narinig natin po si Ambassador Huang Xilian, paulit-ulit niya sinasabi na despite all these tensions, China is willing to meet halfway, meaning magsalubong sa gitna sa anumang mga issue na nagiging problema o nagiging dahilan sa hidoan sa pagitan ng China at ng Pilipinas, no? So I think they also recognize that governments here come and go, but of course they know in our constitution nakasaad po dyan independent foreign policy. So naghihintay lang po sila sa cycle na bumalik na naman po sa tulad nung panahon ni Presidente Duterte, independent foreign policy, kakalma na naman ang sitwasyon, which is already happening actually. Ang DFA nakikipag-usap sa China sa bilateral consultation mechanism nung nakarang linggo lang po sa Xiamen, China. So, naglalaro sa dalawang estilo ang approach ng gobyerno dito sa issue na to, and China will understand it and will continue to exercise patience. No? But one point to add is nakikita natin nag-iiba na naman ang ihip ng panahon dahil po si Presidente Trump sa Estados Unidos
mukhang nagbabago na rin po ang kanyang perception and approach to China. Nung unang mga sinabi niya, 100% tariff laban sa China, ngayon down to 10%, and eager siya bumisita kaagad in the first 100 days sa China. Well, I think malinaw po, as I mentioned, the Department of Foreign Affairs is actively trying to re-establish dialogue, communication with China. But ang American system po kasi, nakikita naman po natin si Trump and other presidents in the past of the United States, may kagustuhan sila pero meron ding tumutunggali sa loob ng sistema nila, yung tinatawag nating deep state, yung Pentagon, yung lobbyists, yung kung ano mga lobbyists, defense lobbyists and so on. And I think in the Philippines, malakas pang impluensya nung deep state, nung Pentagon, nung defense industry sa lobbying para ang Pilipinas ay may magamit sa proxy war ng Amerika laban sa China para tulad ng Ukraine ay kumita yung defense industry. So may pressure pa rin po dito. But I think we can also see from the actions of new U.S. Defense Secretary Rubio, for example, in this case of the removal of the Typhoon missiles from Lawag, iyan po at aming sinusubaybayan kung saan ililipat, hindi nag-aanunsyo pero natanggal na po. We have satellite pictures na tinanggal na po yung missile launchers, pati yung canopy na nagbububong po dyan and so on. Sinakay sa large transport plane, but we suspect this has been taken out of the Philippines already to Guam. Batay po sa agreement ng pag-uusap ng China at ng Estados Unidos. So I think these are signs already that the major changes are coming. Bago ko lang ipasok kay Partner Admar, Prof, yung tugon ng China hinggil dito sa issue ng isang Chinese national umano na espiya nila. May tugon na ba sila? May mensahe na ba sila dito, statement? Well, I just read this morning that meron pong statement ng Chinese ministry na walang katotohanan yung spy allegations na yan. And so I think malinaw naman po kung ito po ay may spy angle na totoo, ay hindi po makikialam ang China, they will keep a distance. I think that has made their position very clear. Kamentong, magandang umaga. Good morning. Yung mga OFW natin, mga overseas Filipinos, pag nagkagipit sa labas ng ating bansa, sa ibang bansa, kumbaga, lagi tayong nananawagan na agad tumulong yung mga embahada natin, yung konsulada natin, mapuntahan, mabigyan ng assistance. Pero dito po, sinasabi, kahapon nakapanayam ko si Teresita Angsi, ang sabi, hanggang kahapon, simula nang mahuli ito, ay hindi pa nakikita ng Chinese Embassy o ng konsulada. Gusto nga nila makasama kahapon yung mga kinatawan ng Chinese Embassy. Ngunit ang sabi, hindi pa sila, kumbaga doon sila sa DFA nakikipag-ugnayan at hindi pa sila nabibigyan ng clearance. Gaano ito kahalaga? Parang nakikita mo ba, parang ginigipit din sila na hindi makausap yung kanilang citizen? Well, tulad po nung aking nabanggit kanina sa mga reporters sa unang pagkakataon na sana ma-interview itong mga suspects so-called, ay hindi binigyan ng pagkakataon na ma-interview. Ito po ay sinustain po nila for a few days para lumipas po itong kontrobersya at magpalusot na naman itong NBI at itong AFP and so on dito sa gimmick na ginawa nila. Kasi as usual, itong mga black propaganda nila, trial by publicity, mag-i-impress lang sila sa publiko ng isang idea, tapos palilipasin nila hoping another issue will come up, and things will be clarified, but the government will think that they have already diverted the issue to this spy story from the buy scam anomaly. Na-mention din nung nakausap na nila ito, itong si Deng, nakausap na ng asawa kasama si Teresita Angsi, nabanggit na nung unang part, yung nasa kamay pa siya ng NBI, hindi pa siya nilipat doon sa Bilibid, kasi nilipat niya siya sa Bilibid na NBI detention facility. Nung hindi pa siya nililipat, tila tinatakot siya
doon daw sa dalawang driver, mabilis lang daw yung question and answer portion. Tapos may pagsulat at nagtitake nun sila. Pero pagdating sa kanya, napansin niya na hindi ganun. Kumbaga kung hindi sang-ayon sa kanya mga naging paliwanag, ginigipit at inaupakan pa raw. Yun yung narinig natin. And at the same time, nabanggit din na yung kanyang tinutuluyan din dito sa Metro Manila ay hinalughog din kahit walang search warrant. Kinuha daw yung kanyang marriage certificate, pati yung kanyang certificate kung saan siya nagtapos, kinuha din. Tapos ipinalabas na nag-graduate siya sa isang paaralan. Yun nga yung sinasabi na run by military doon sa China. At sinasabi nila na hindi naman daw po totoo yun. And in fact, ito palang si Deng, kabisado na, banggit mo, Tagalog, di ba, yung asawa. Kabisado rin ito magbisaya kasi taga Mindanao sila, taga Zamboanga sila, no? So, 10 taon na rin yan sila dito. So, kung totoo man ito, ay grabing pagmamalabis po ang ginawa dito, Kamentong.